Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, aga tawag igsoon, kani leader sa Jehovah's Witness, mao ni pinaka-great leader sa Jehovah's Witness sa Pilipinas o tibuok kalibutan. And now, the number one puli ni Socrates Fernandez, si Brad Paul Alima from Cebu, Tabuong. Question. Thank you, Mr. Moderator. I have at least two healthy questions. One for Pastor Anyides, another one to Father David Cano. As Protestant leader before, Atong gihangyo ang atong audit sa pagpaminaw. Kaya pangutana karon, usa ka kanhi great leader sa Jehovah's Witness, usa ka pastor. O karon nahimo ng great Catholic faith defender. Una siya pangutana karon, iya i-address kadto ni Reverend Father Darwin Gitgano, o another question, iyang i-address kadto sa tuig suon nagkaroon nilabihan kakalma si Brother Aranyules. Proceed with the question. okay, once again, thank you, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ako siguro ang pinakalabing makasabot ni Pastor Anyides. Why? Because na ako sa ila since birth. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church teaching. Kaya ako nailad sa gitawag theological partiality. I-inject sa among utok ang gitawag preconceived idea. Mao nang makasabot ko kang Pastor Archie Anyides. Mao na akong premise. Pero Pastor Anyides, niabot ang time nga akong gi-open ako huna-huna o gi-studyhan ako ang fullness of truth. O mo nang minaturkan ako nga dili ko mahimong bias agin sa simbahan nga akong gihandong nga takihon sa akong 15 ka tuig nga pagkapastor. Akong pangutana mauni, kung ang Holy Spirit mauna ang mugahom sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, ng imong hatred, mapulihan o pagkikugma, o ang imong pagkabayas agi sa simbahang Katoliko, mapulihan o open-minded nga huna-huna. Ang pangutana, Pastor Anyides, i-allow ba nimo ang gahom sa Espiritu Santo nga mupagpo sa imong kinabuhi? Yes or no? Ayan, so ang ating naman presentation naman ngayon sa araw na ito ay yung namang tanong ni Brother Paul Alima, na dati mangangaral, pastor, ansyano ng Saksi ni Jehovah. Sa pagkataong ito, ang kanyang unang tinanong ay si Archie Anyides. At ang kanyang tanong ay ganito: kung ang Holy Spirit, kasi matagal na kasi si Paul Alima, dati siyang kalaban ng Iglesia Katolika. Kaya dumating sa panahon ng pagkakataon na kanya binuksan ng kanyang isipan, pinag-aralan ng simbahang Katoliko, at nakita niya na hindi pala tama ang kanyang ginagawa. Kaya binigyan niya ng katanungan si Archie Anyides, kung ang Holy Spirit ay siya nang mamamahala sa iyo, sa puso mo, kung saan ang iyong hatred ay papalitan na ng pagmamahal at ang iyong pagiging bias laban sa Iglesia Katolika ay mapapalitan na ng pagiging open-minded. Ang tanong ay ito:
kung papayagan mo ba o iaalaw mo ba ang Holy Spirit na baguhin ang iyong buhay? Yes or no? At ipakinggan kung paano yan sagutin ni Archie Añedes. Okay, so simple nga pangutana, no? Ano ba sa Holy Spirit nga ipasulod na ako nga mabago ko? Ibago na ko sa Holy Spirit. Kaya ito iksuot, kasi una, kung wapa ko pagkuha, sa pakirong na kasulod ako ng bato kaway nga ilan. Dito sa Simala Iksoon, 2003, way back 2003, sutir ako nag-training kong Kristaw. Ato na magsimba, gamay pala kayo, ani ka nakaba. Gingo sa pare nga, nagbilag ko si Maria. Unya, ang pagkamibig sa pare, nga, kinahanglan si Maria o dako ay nga palasyo. Unya, mag-ayo ni siya Behave, audience. o mga masakiton. Kada nagsoon si Tanaw, ato si Kadimi Padulong kinaay Condol area. Nga naghilak ko no, pero kami wag yun naghilak. Unya, mga tao, mga keksunan, nagkuhan sa ilang ginegosyo ba, gikuhan nila mga uwil, mga sinina, sa mga panyo, sa kung saan na lang ba. Lahat yun, mga istorya iksoon. Ang mga tao nga nagkikiang, no, ilang diverton sa ilang psychology, nga naayo na ka, lakaw, sige lakaw, unya ilang ipabilin karon kay pamaligya man. Ning balik, di nagkagubot, wala iksoon nga diha sa Simala Iksoon, wala milagro diha. Ang Ginoo naghatag na to kay ibon siya nga muhatag sa tanang butang, sa tanang nga kinahanglan. Yun sa kong pagbago, 7 ka kaso, 3 ka buok, kadisgrasya nga nitabo na ko, ikatulo, buang akong ulo. Kaduha na piso, inugaban kaduha. Nabuang, for 2 years. Nalihap, iksoon. 5 years, nahimong 2 years. Nahimong 6 months. Ginistor niya akong pamilya. Tungod kay nagsampit ko sa Ginoo nga dili makita iksoon. Ang iyang misyon sa kuha, nga isulti sa mga tao nga ang akong ikadong sugo o akong ikaw pa nga sugo gilangkat o giusog kini sa mga Romano pagano nga Katoliko nga pagtuluan nga unta ang pagsimba usa ka adlaw pero ilang gibuhat matag adlaw Lord's Day aron ilang pahimuslan ang mga haguka o walay baruganan walay pagbasa nga mga inosente nga mga Pilipino mga kaigsoonan. Okay, 1 minute. So mao na isog gibago ko sa kinabuhi. Okay, thank you Ang for espiritu Nixon, gugma ni siya. Kaya ko musugot nga ang akong ginikanan, maadto sa impyerno kung mapagpadayon siya Okay. sa pagluot sa bato. Okay, enough. Ito ang sagot ni Archie Añedes sa tanong ni Brother Paul Lima. Ang sabi niya, binago na daw siya ng Holy Spirit. Bakit? Bakit ako na binago na siya ng Holy Spirit? Dati daw, siya daw ay sumasamba sa mga bato. Mukha yatang nagsinungaling si Archie Añedes doon ah. Kasi, hindi naman talaga opisyal na turo ng simbahang Katoliko na sambahin bilang Diyos ang mga bato. Kaya doon, halatang nagsinungaling sa karamihan si Archie Añedes. Sabi niya, binago daw siya, so hindi na siya sumasamba ngayon bilang Diyos sa mga kahoy at bato. Eto pa, kung talagang binago na siya ng Holy Spirit, eh bakit wala namang ibang ginawa si Archie Añedes sa debate kundi ang magbintang ng kasinungalingan? Tinanong siya ni Father Darwin, meron ka bang dokumento na maipapakita na turo naming mga Katoliko na Diyos ang aming ribulto? Ang pangutana nato, giisip pa Diyod sa simbahang Katoliko nga ang larawan ni San Vicente Ferrer nga imong giisa-isa, Diyos, yes or no? Mr. Moderator, Yes or no? ang question is answerable ninyo. Dili sa mga. The question is categorical. Rule number 4. You should answer yes or no. Signed by Pastor Archie Añedes, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question, yes or no. Proceed. Yes. Yes. Follow-up question. Sunod pangutana, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios? Asa dapat? Son, makita. Yan, diludhan, giampuan, gipangayuan sa mga tao. Mr. Moderator, wa ko mangutana gisimba. Ako pangutana,
asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Adi mabasa, wa may Wala diha sa inyong libro. imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tao ninyo badlunga. Ayan, nakita ninyo? Hindi niya napatunayan. Sa madaling salita, gibang-giba ang paksa. Kasi, ang kanyang tema, patutunayan niya na ang rebulto ng Romano Katoliko ay Diyos-Diyosan. Kung Diyos-Diyosan, dapat sana tinuro ng simbahang Katoliko na yan ay Diyos-Diyosan. Tinanong siya, meron ba kaming turo sa aming aklat? Sabi niya, wala sa libro niyo. Ini nyo ha? Hindi napapatunayan ni Archianides na Diyos-Diyosan ng mga Katoliko ang ating mga rebulto sabagat wala siyang may pakita na yan ay turo ng simbahang Katoliko. Bagkus, doon sa ginamit ni Father Darwin Gitgano na Our Catholic Faith, page 220. Ito po sinasabi, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So, hindi talaga napatunayan ni Archianides, ano? Kasi we adore God alone. Ang aming kinikilalang Diyos, yung Diyos lang mismo. Tapos, CCC 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So, hindi nga napatunayan ni Archianides ang kanyang tema. Pero bakit siya naniniwala sa kanyang tema? Kasi, based sa kanya, niluluhuran daw. Sa madaling salita, yung kanilang paniniwala is not based on our official doctrine, but based sa kanilang sariling unawa. Kaya, hindi talaga napatunayan ni Archianides ang kanyang paksa. Tuloy natin. So, next question. Okay, thank you, Pastor Archides. My final question I would like to address to Reverend Father Darwin Cano. Father Darwin, kaniadto na ilad ko sa gitawag theological partiality. O tugod kay sirado ako muna-una, iatang na ko ang simbahang Katoliko tungod sa akong pagkabayas. Ako pangutana mo une. Unsaon man nato paghandol ang mga Protestante nga dunay ingon niini nga mga preconceived idea. Unsa man ang atong himuon nga misyon para nila nga the more nga makasabot sila sa simbahang Katoliko, gawas niini atong gihimo nga dayugo sa pagtuo. Unsa pa man nga mga avenue nga ato sila makita nga in healthy way atong mapasabot kanila ang teaching nga simbahan aron nga sila mo hilom diyan ang ilang mga bias kay mao kini akong pagbati kaniadto sa 15 ka tuig nga nailad ko sa theological partiality. Gawas ni ining dialogo sa pagtuo, market preaching, unsa man ang lain pag-avenue nga pwede natong ihatag nila nga healthy nga pamaagi nga magkasabot sila guided sa Holy Spirit aron nga makuha ang biases o makuha ang gitawag preconceived idea nga giinsika namo sa Protestante. Matindi yung tanong ni Paula Lima, sumabog yung transformer eh. Aron nga makuha ang biases o aron nga makuha ang biases o aron nga makuha ang biases o Okay, so atin nang puntahan uli yung tanong ni Paula Lima kay Father Darwin. Ang kanyang tanong ay ganito. Noong ako ay naloko ng tinatawag na theological partiality, sabi ni Paula Lima,
At dahil sa sirado ang aking isip, ay inatake niya ng husto. Ako na lang magnanarita. Inatake niya ng husto ang Iglesia Katolika dahil sa kanyang pagiging bias. Ang tanong ni Paul Alima ay ganito: paano ba daw i-handle ng mga Katoliko ang Protestante na merong mga preconceived idea gaya ni Archianides? Ano ba ang mga misyon na pwede nating gawin para sa kanila? Na the more na maintindihan nila ang mga tunay na aral ng Iglesia Katolika. Maliban pa dito sa ginagawa na dialogo sa pagtuo, meron bang ibang paraan para maipangaral sa kanila ng healthy ang ating tunay na aral upang sila ay manahimik? Ito ang kanyang napagdaanan ni Paul Alima. Dahil doon siya ay minsan sa kanyang buhay naging alipin ng mga tinatawag na theological partiality. So ang tanong niya ngayon, ano ang mga paraan na dapat gawin para maipa-share, maipahayag sa mga sulpot ang tunay na aral ng Katoliko upang sila ay huwag manatili sa mga chismis. Kasi based sa mga argumento ni Archianides, ang kanyang mga argument ay nakabatay lamang sa chismis. Salamat kayo, Brad Paul. Dindot kayo pagkutanan, Brad Paul. Sa padyoy atong buhaton. Sa padyoy atong mga buhaton, dili lang kining dahil sa pagtuo, sa paminaw. Daghan pa kay tag-angay buhaton. Kay honestly, naay usa ka ministro akong gikomedyahan, theologically convinced na siya sa simbahan. Pero financially dili. Kay kung balik ko sila, labi ng pastor ka, o niya, wag kay nakay college nga na, financially, wag sila yung madawat. Mo na isulti na nako, dili tanan po. Gawas lang ni Pastor Archie, kaya nagtabon na siyang mata. Bisan pag nagtabon ka, magatungog yapong ka. Wala ngayon siya na kung ako yun siya nga, Pastor, nato'y plano, nga theologically convinced naman ka sa simbahan. Kaya tinukod yun ni Kristo, kaya mo tinukod ng magtao. Kung ang tinukod ng tao, tinuod, para nimo, samot na yung tinukod ni Kristo. Di ba? Wala nga, ang mga elementary pastor nakasabot na kung sa katinuod ang kamatuoran, theologically, di convinced na ka. Pero financially, di ka convinced. Wala ako sige kumidyahan lang. Ako sige nan nga, ako nang isuggest sa mong mahal niya obispo, pastor, nga isubsidize mo. Wagwali mo dito sa parokya, isubsidize mo. Di siya nga, induta anak pa diroy, kanus ang puna mahitabo. So doon na naipipila, kapastor dito tanan, na financial reason ang pagbabili nila sa tinuhuan nga tinukod o tao. Okay, ito ang sagot ni Father Darwin, no? Meron siya mga kakilala na mga pastor na theologically convinced na pero financially hindi. So, may mga pastor na hindi pa babalik sa simbahang Katoliko kasi alam nila na doon suportado sila, yung kanilang pamilya, yung meron silang bahay, meron silang allowance. Pero pag sila nagbalik ng Katoliko, wala, zero lahat. So may mga ganun na pastor. Kaya ang sabi ni Father Darwin, gawa ng paraan na nina bishop, no, na tulungan sila na makapangaral, suportahan pa rin allowance, yung parang pastor pa rin sila na may allowance, ganon, suportahan pa rin sila at payagan silang mangaral. At ang sagot naman ng bishop, okay, ay nag-response yung mga kailalan ni Father Darwin ng mga pastor na na-convince. Sabi nila, sige, Padre, kailan natin sisimulan? Ayun. So, yun po ang sagot ni Father Darwin. Tuloy natin. Wala nga, daghan po taghip. Wala na ba kay membro? Wala, naibot. Wala kayo, burn out sila. Sila, wala tayo chance. Tingkod ka. Ito mo, kaming buto. Bless na po sa Happy sa sabi, guys.
Subsidy. Hello, Tess. So, daghan pa tag buhatunon jud kay ato murabot tayo kiti pagkabana sa ila hamon na nga ato jud nga dugangan pa ato pastoral nga charity labi na sa ato mga pinanggap na igsoon. Dili lang sa Binayluay o Katarungan, kundi doon na po tayo pastoral charity para sa ilaha kay mao man ay iya man po to dili po nga noon pero iya tong experience wala nga hindot nga masumutaan na sila pinahagi ni anak kay luoy man sila iningon ko sila ko nga kanus po na matuman ang imong suggestion ba der pero duda yung kabalhino na ba logically convinced na sila financially dili na sila convinced nga mula sa ilo sila kabanaban mas maayo man ni kay storyara niya jutay lang kining tuhan pa ngayon yan na pa 10% ni Pastor Darwin budlay no? Yan katong mo hatag og 10% nangawat mo pag-usinsyaho dito mga tao ba common sense oh common sense common sense okay salamat Brad Paul. Yun po ang sagot ni Father D sa tanong ni Brad Paul doon lang pala no. So mamaya konti abangan po ninyo karugtong kung saan si Jolito Daig naman ang magtatanong. Ha? Akay na? Okay, maraming salamat po at kita-kits ulit tayo mamaya. Bye!